Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, samahan nyo akong subukan ito, ang BYD Shark 6 DMO. Ano, ready na ba kayo? Tara na! We're gonna take on the world. Ang makina nito ay powered ng Super DMO technology na may 1.5-liter turbo high-efficiency generator at may dual electric motor. All-wheel drive ito. May combined motor power na 435 PS at may combined motor torque naman na 640 Nm. Ang combined driving range ay 800 km. Gamit nito ang BYD Blade battery na lithium iron phosphate. Malaki at macho, pasok sa pickup. Pero yung di kuryente, matulin, tas 4x4, eto yun. Sa unahan, in your face talaga yung styling. Dito pa lang sa BYD na logo tsaka yung grill area, para siyang may bakal na nakausli sa unahan na parang ang tibay-tibay. Ang ilaw pa nito, magkadugtong kasi yung left tsaka right side, so may ilaw siya hanggang dito sa gitna. Kaya yung itsura niya, parang ang laki-laki niya talaga. Sa ilalim, meron ding skid plate design, so mas rugged pa yung itsura. Sa ibabaw, meron siyang mga sensors para sa driver's aids. Meron din siyang camera sa unahan para sa 360 cam. Tapos meron din siyang mga parking sensor sa ilalim. Sa sides naman, kakaiba yung design. Kasi usually, di ba, yung mga wheel arches, inuusli nila yan para mas machong tignan. Pero ito, parang buong fender niya, ginawa ng wheel arch. Ang laki. Pwede pala yun. May roof rails, blacked out ang A, B at C pillars, ang kapal ng mga black matte body moldings, black ang stepboard, ang size ng gulong 265/65R18. Dito naman sa likod, meron na kaagad siyang bakal na roll bars. Tapos sa ibabaw, dahil BYD Shark, may shark fin antenna rin. May high mount na third brake lights, reverse camera at saka parking sensors. Pero ang pinakagusto ko dito, itong tail lights. Kasi kagaya nung nasa unahan, no, magkadugtong din siya sa gitna kaya parang ang laki-laki ng sasakyan. Ay hindi pala parang, malaki kasi talaga yung sasakyan, nagmukhang mas malaki pa. Ang pagbukas naman itong tailgate, dalawang pindot lang dito sa ibabaw. 1, 2. Wow, slow mo pa yung pagbaba, di ba? Ang space sa loob, napakaluwag. Meron ding talian sa magkabilang side. Tapos ang pinaka-importante dito, may saksakan din siyang tatlo para sa power supply. So 220 volts yan, ha? Macho sa labas, pero dito sa interior, luxurious pero macho pa rin kasi ang kakapal ng mga design cues. Kagaya dito sa dashboard, ang kakapal nitong mga to. Luxurious din kasi nga ang daming mga leather, no, sa mga sidings, sa dashboard, sa center console, pati yung mga upuan. Perforated pa itong leather ng upuan. Maliban doon, may pagka-sporting datingan din kasi meron din ditong mga orange na stitchings, tapos may mga orange din sa mga aircon vents, yung ibang button at saka yung mga cup holders. Ang high-tech parts naman, yung mga screen. Kasi syempre, yung infotainment system natin, ito yung signature ng BYD na 12.8-inch na rotating na infotainment screen. Ang instrument cluster naman, full screen din. Ang manibela, leather wrap, maraming controls dito, no? Sa lower left side, may controls para sa mode. Sa lower right side, controls para sa terrain. Sa left side, controls para sa adaptive cruise control. Sa right side, controls para sa instrument cluster at infotainment system. Daming pindutan, no? At saka kakaiba rin talaga yung design kasi para siyang 4-spoke wheel pero wala kasing dugtong yung dalawa sa baba. So parang dalawang spoke wheel lang pala siya. Habang nagda-drive ka, meron pang isang additional screen to, no? Kasi meron siyang heads-up display. Makikita mo na yung nakasulat dito na sa mismong salamin mo sa unahan. Sa center console naman, so yung aircon vents nandito, meron siyang wireless charger na maximum 50 watts. Yung right side nito, meron siyang NFC. So pwede dito yung card na susi. Yung shifter nito, nasa gitna. So meron siyang park, reverse, neutral drive. Tapos sa mga paligid nito, sobrang daming pindutan. Meron siyang hill descent control, parking sensor, stability control, controls para sa infotainment system, controls para sa aircon. Sa ilalim naman, nandito yung engine start-stop button. So ito yung kakaibang kulay dito, no? Yung nag-iisang orange. Pati yung hazard switch nandito, EV or HEV mode kung gusto mo magpalit, nandito rin. Pambukas ng tailgate at saka auto hold function.
Grabe, ang daming pindutan, no, 'di ba? Kasi nga high-tech talaga 'to. Hindi pa tayo napupunta sa makina, mas high-tech 'yun mamaya na sa pag-drive. Sa sides naman itong center console, meron siyang hawakan, leather wrapped yung ibabaw. Sa loob napakaluwag at saka ang daming nakalagay. So meron ditong power supply, merong USB na Type A, meron ding Type C, at saka meron pang lalagyan ng SD card. Sa sides naman, meron tong bottle holders, saka malaki yung open na compartment. Sa ibabaw may lalagyan ng shades, tas magkabilang visor, merong salamin. Dito naman sa likod, hindi pa tayo umaandar, pero ramdam ko na kaagad yung comfort. Bakit kamo? Kasi yung upuan, no, medyo parang bucket seat type siya. So medyo nakalubog ka ng konti sa upuan, tapos hindi siya vertical na vertical, no. Medyo nakaganyan yung upuan, kaya relax ka na kaagad maupo. Plus yung space, no, lampas isang fist ko yung space sa tuhod, ang headroom ko lampas din ng 5 daliri, so maluwag talaga dito. Speaking sa upuan nga pala, meron pa ditong center armrest na may 2 cup holders, meron ding ISOFIX tethers. Sa center console naman, merong 2 aircon vents, may open compartment, merong saksakan, merong USB Type A, tsaka USB Type C. Magkabila, meron din ditong ilaw, hawakan, seat back pockets, bottle holders, at compartment sa pintuan. At ito na tayo mga katandem, no? Pagkatapos natin pag-usapan yung sasakyan, subukan naman natin yung maneho at kasama natin yun si Sir Leland para medyo saluhin tayo sa mga technicalities nitong sasakyan. So una, let's go muna tayo dito sa dirt track. Sa fast track muna tayo, sir, no? Fast track, oo. Para alam niyo lang mga katandem, no? Itong Shark, kung familiar kayo sa DMI technology nung Sea Lion 6, parang same din naman to. Pero, more focus naman to yung DMO dito sa Shark, mas pinatibay para sa off-roading, kaya nga DMO off-road, diba sir? Yep, tama. Tapos, ang ginagawa pa nito, no, meron pa rin siyang power, pero yung efficiency nandun pa rin. So, dahil nga may hybrid system siya. The instant power is due part to the part EV system niya. So, on demand, it has power right away. So, yun yung subukan natin na medyo bilisan natin ng konti ngayon sa track na to. Hindi nga lang kasing bilis nung driving ni Sir Leland, no? Kasi parang pro si Sir Leland eh. Tayo kasi ano lang, pa-cute. Pero in fairness kasi konting-konting tapa ko lang sa throttle, ang lakas na talaga ng acceleration niya. 'Di ba? Hindi yung kagaya ng pag-diesel kasi 'di ba? Parang magbi-build up ka pa bago siya bibilis. Yes, oo. Ito kasi dahil nga may electric. No lag at all, instant. No lag, instant. Pagtapak mo may acceleration pa rin. Sakto naman, yun naman yung next exercise natin, sir, di ba? Yep. So, full throttle at the brakes let off, tapos soft brake lang tayo. Okay, let's go. Full throttle. Tik talaga. Okay, brake, yan. Grabe mga katandem, no? So, ang 0 to 100 speed nito, around 5 seconds lang, sir, di ba? Yes, sir. Around 5. Around 5 seconds. So, performance car, sir? It can compete with the performance level. Di ba? Pero pick up to. In terms of performance pickups, I would say the power-wise, this is one of the highest horsepower pickups. Ramdam mo kaagad. So sunod naman dito, no, dahil din sa DMO na technology, ibig sabihin nito kasi, ang nagpapaandar sa sasakyan, gas at saka kuryente. Yung full EV range nito, 100 kilometers. Kaya kung susumayin nyo mga katandem, no, kung ang biyahe nyo araw-araw, papunta sa trabaho nyo, yung balikan, less than 100 kilometers, nakaramihan naman ng tao, ganun naman talaga. So parang hindi mo na magagamit halos yung gasolina mo dito. Diba sir? Yes, 100 For you, yeah, less than 100. So ang gagawin mo na lang, mag-charge ka sa bahay, mas makakamura kasi hindi ka nabibili ng gasolina. Mas mura yung kuryente. So yung performance nito, no, yung combined power nito, 435 PS. Tapos 615 Newton meters of torque. So hindi talaga joke yung power figures nito, napakataas niyan. Kaya yung sinasabi ko kanina na around 5 seconds, so 5.7 seconds pala yung 0 to 100 kilometers per hour nito. Sa next course naman natin, so medyo technical course naman to, no? Kaya siguro dito medyo mag-shut up muna ako. Pero habang wala pa tayo doon sa mahirap, no? Yung braking kasi na to, no, second generation na ng regenerative braking. So ang tawag nila dito ay intelligent power brake. So
mas malaki yung energy na nakukuha niya sa regenerative braking, mas swabe rin at saka mas malakas. Ramdam ko naman, no? Kasi konting-konting tapa ko lang sa pedal, okay na agad yung preno niya. Tsaka even with the high regenerative setting, pag bitaw mo ng throttle, medyo nagsaslow down na rin agad siya. So very aggressive din yung regenerative braking niya. Okay. Pero dahil nga syempre 4x4 to, kailangan may mga kakayanan din to. So unang exercise natin dito, 45-degree rollover angle. Yan. So game na tayo? Yep, game na. So we'll turn more down towards the right pa. Okay. And then ease it down with the brakes. Yan. Okay. So sa exercise na to, Sir Leland, ano ba ang kakayanan ng Then turn down a bit lang. Okay, perfect. Nakakatakot yung 45 degree. Actually, this one, parang this is wala pa sa 45 to eh. This is only mga 30. Ganun. Oh my goodness. Pero alam niyo mga katandem, no? Ang feeling ko kasi ngayon parang tataob na tayo. Pero hindi naman, kaya naman. Very safe and stable siya. Even in this exercise. Tsaka solid na solid din, sir, yung katawan, ano? Walang mga langit niya. Walang very rigid siya. Rigid. Here also, matatest na natin yung body rigidity niya. Tsaka habang ginagamit ko, sir, kasi syempre paliko eh. Sobrang lambot din ng manibela habang ginagamit ko. Walang pagod, di ba? Kasi usually pag pick up, di ba? Parang medyo heavy. With the advanced all-wheel drive system niya, wala na siyang binding on the turns, especially in the four-wheel drive setting. Because all the wheels independently work from each other. So, it adds with the traction control also. At saka naramdaman ko pa, before tayo umabot dito, sir, yung preno, binitawan ko lang, pero naramdaman ko malakas yung hatak na talaga, no? Yun yung high regenerative setting with the brakes niya. Ang lakas ng hatak niya. Okay, ngayon paahon naman tayo. Ang kinaganda naman sa mga paahon na ganito, no? May 360 cam kasi siya. So, nakikita ko dito kung mahuhulog na kami. So, sa ngayon, no, nakagitna naman tayo, sir, di ba? Yep, perfect lang. And then ease down with the brakes, perfect. Okay, tapos ngayon, ang susunod natin, sir, ilang millimeters to? This one's around 700 mm of water. So, water wading depth ng shark is 700 millimeters. Yeah, medyo straighten out lang ng konti, sir. Uy, naku mga katandem, parang nang nagsuswimming yung shark. Okay lang naman, no? At ease siya sa tubig. Oo, sa water, at ease na, at ease siya. Tunay na ang shark. Yes, sir. Magaling, no? Kala ko kanina yung shark fin antenna lang eh. Ngayon, no? Nagsuswimming pa. At saka grabe yung suspension, no? Kasi ano, para tayong nasa kotse, sir, no? Pero nasa off-roading tayo, pero parang very smooth niya. pa din. Itong next obstacle natin, parang cross axle to. So malalim na hole siya, one wheel at a time. Pero throughout, although medyo maglilin ng konti, pero very stable pa rin because of the double wishbone suspension niya. So sige, try na natin. Grabe, parang ano to parang ano, parang crater, literal na crater, no? Actually, pwedeng gawing swimming pool yung lalim nito, Makakapag-swimming na ako dyan, sir, Right pa tayo ng konti, okay. Yan, right pa, sir. Okay. Pero, alam nyo, mga katandem, no? Kahit ngayon, parang binibitin yung itlog ko. Pero, straight lang, okay. Yan, perfect. So if you notice, parang modulate lang with the brakes because it has power. So, and then also may traction control din siya. Right siya mo. Yeah. So, right pa. Hindi ka masyadong mahihirapan mag-drive kasi nga, kumbaga parang nabawasan na ng isa yung paa mo kasi preno na lang Wala nang acceleration, wala nang accelerator na pedal And wala nang timpla-timplahan pa. Diretso na lang, bahala na siya, basta preno ka lang. Galing. Kasi ngayon, dito naman tayo sa mas mataas na paahon. So we'll line it up lang sa baba. Okay. Yeah, so once the front wheels touch, then we'll gently accelerate lang. Okay. Yeah, okay. So just straighten up lang. Okay.
Maintain lang yung ganyan. Yan, oo. Then, little more, yan. Yan, straight lang on the wheel, straight lang. Yan. Perfect. Oh my God. Yan. Okay. And then, when the nose is down, full stop tayo. Sige, konti pa, sir. Konti pa. Okay, so we'll press this lang. And it's Ayan, indicated may there. Yeah, okay. So just straight on the wheel, then release completely from the pedals. Okay, So, feet flat. Okay, mga katandem nasa ibabaw tayo ng bundok. Pabulusok to pababa. Tapos hindi ako mamembreno. Pero naka-hill descent control tayo. Sir, naka-on na talaga. Yan, naka-on. Oh, basta with the On. green icon, naka-on na yan. Sir, And then, mataas to, trust lang in the vehicle. Trust lang sa technology niya. Okay. So, tendency, sir, if ever, for example, sir, nag-brake kayo, it will override the system. So, it's important na hayaan nyo lang, sir, na all the way at the bottom, you use the system. So, para hindi siya malito. Okay. Feet flat lang away from the pedals. Okay. So, makulan to sir. Okay. Okay, so bibitawan ko na sir. Yep, yes, sir. Wala nang pawian. Straight lang on the wheel, tapos bitaw all the way hanggang sa baba, sir. Okay, game. Okay. Yan. Uy. Yan. Uy. Ang suwabe, no? Yes, sir. Ang suwabe. Seryosong suwabe niya. Walang takot. Yung preno mo hindi siya yung nagsa-stop. Oo. Hindi dumudulas, walang dulas. Wow, pwede. Ayos Whew. At least tapos na. Oo. Ano, sir? Gusto nyo daan ulit? Sige. Yung habang bakante na yan, sir. Habang nagmamaneho ka nito, no, may iba-iba pa tong mode. So, dito sa left side kasi may nakalagay ditong modes. So, sa modes, meron siyang sport, eco, tsaka normal. So, lalagay na lang muna natin siya sa normal, sir? Yes, sir. Okay, normal. Tapos sa terrain kasi, no, depende sa terrain na dadaanan mo. So, ang dami niya dito, no? May muddy, snowfield, sand, muddy land. So, saan kayo ilalagay? Sand. Sa Sandland. Sand. So, tatlo pala siya. Yes, sir. Okay. So, tatlo. Pero sa tatlong option pala na yun, kala ko ang dami. Ano siya, sir? Terrain and some modes. Anyway, so speaking do sa terrain, no, kasi hindi lang yung power delivery yung ina-adjust niya. So gumawa na ako ng kodigo kasi ang dami. So pati yung traction control, slip rate, steering angle, torque distribution, brake torque. So ang dami niya palang kino-control, no. Hindi lang siya basta-bastang pinalitan mo na throttle lang yung pinalitan. So galing. Magic, sir, no? Paano mo ginawa yung mga ganyan? So, tamang-tama rin naman kasi itong pickup, syempre, 'di ba, lifestyle vehicle, yes, pupunta ka ng camping, 'di ba? Tamang-tama naman ito, meron din tong V2L. So, yun yung vehicle to load na pwede mong gamitin yung kuryente ng sasakyan para magamit mo sa outside na applications. Kunwari, meron kang cooler, gusto mong mag-charge ng tablet mo, yes, magsaing ka ng bigas sa rice cooker, di ba, sir? Pwede, tsaka diba? yung water kettle, yung number one sa mga camping. So, ang dami mong pwedeng magawa dito, hindi ka na mahihirapan, no? Kasi yung iba, di ba, bibili ka pa ng, sabihin mo na yung mga battery, power supply. Kaso, i-charge mo pa yun, di ba? Tapos pag nakalimutan mo i-charge, ay, huwag na. Kaya ito, dala mo na sa sasakyan mo. Yes, sir, oo. Palaging present. And palaging may charge din siya, sir. At pag naubos man yung charge, pwede mo pa rin siyang i-charge gamit yung sasakyan kasi 'di ba meron tong gas Yes, sir. Parang ano siya, sir, access range extender. Kumbaga tawagin nila, sir. Kung malayo rin yung pupuntahan mo, wala ka rin kaba dito kasi nga pwede kang magpagas. Pero kung gusto mong magtipid, mag-charge ka na lang sa bahay. Pero kung iisipin mo yung buong range naman ng vehicle, no, kaya na itong tumakbo ng 800 kilometers. Yes, sir. Pero tinesting na nila lumabas sila ng ng mahigit 1,100 kilometers. So imagine mo, no, pick up mo 1,100 kilometers pero yung power matindi. 'Di ba? Kasi usually pagka gusto mo ng power, 'di ba, sa sasakyan, may compromise Oo, 'di ba? Kailangan mo ng malakas, kakain din yun ng ng gasolina or diesel, 'di ba? Pero dito kasi, dahil nga sa DMO, so meron kang lakas pero matipid pa rin. Yes, sir. Pero dahil nandito na rin tayo, testing ulit natin yung mabilis. Masaya Yes, sir. Let's go. Yan. Okay. Yan. Grabe talaga to.
Grabe yung pickup na to. Pero para sa akin, ang pinaka-paborito ko dito, sir, yung yung suspension talaga. Kasi kahit yung kunwari yung gutter, yes, sir, di ba, parang basta yung easy ka lang. Oo, hindi siya parang pursado na stiff siya eh. Maganda yung ride niya. Tsaka yung mga lubak-lubak. Ayos. Hindi ka mapapagod nito kahit malayo yung babiyahihin mo. So, kamusta naman, sir, yung maintenance nito? Mga tuwing kailan ba to pinapa-PMS? This one mga once a year lang. And then with that, it equates to around 45% savings compared sa mga ibang pickups in the market. So, yung end user cost very minimal siya compared sa mga ibang types of pickups also. So, aside from nakakatipid ka na pala sa gas, makakatipid ka pa sa sa maintenance. Yes, sir. Cost of ownership, sir. Makakatipid kayo in the long run. Isa pa, dahil nga BYD naman talaga yung pinakamalaking nagpo-produce ngayon ng electric vehicle sa buong mundo. So, di ba, parang sila na yun eh. Ito na yung best eh. Yes, sir. Yes, sir. Kaya assured ka talaga. Pag bumili ka rin ito, meron na rin siyang free na wall charger na 7 kilowatts, tsaka meron ka rin portable na charger. So, hindi mo na po problemahin yung charging kasi kung magpupunta ka kunwari sa mga kamag-anak mo sa probinsya, di ba? Lola, pwede bang pasaksak muna ako? O, di nakalibre ka pa ng kuryente. Smart! Ang presyo ng BYD Shark 6 DMO ay nagsisimula sa 2,098,000 pesos para sa advanced at ang premium naman ay 2,298,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Interesado ka ba dito? For more details, visit mo na lang ang bydcarsph.com or punta ka na lang sa pinakamalapit na BYD dealership para ma-test drive mo to. Maraming salamat po sa BYD Cars Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Kung naghahanap ka ng high-tech na pickup, yung gusto mo yung sagad yung performance, luxurious yung interior, komportable at talaga namang go anywhere, kailangan mo masubukan to, ang BYD Shark 6 DMO. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.